Taon-taon, tuwing dumarating ang pasukan, ang palaging tanong ng nakararami ay, handa ba tayo? Kakulangan ng silid-aralan sa ilang eskwelahan, sinalubong ng mga estudyante sa unang araw ng pasukan. Sapat ba ang ating mga pangangailangan para mas makapagbahagi ng kaalaman sa bawat kabataan? Ngunit taon-taon din, sa kabila man ng mga hamon na dumarating, sama-sama natin itong tinutugunan sa abot ng ating kakayanan. Hanggang sa Hati ang opinyon ng nakararami sa pagpapatupad ng distance learning dahil sa mga problema gaya ng mabagal na internet connection at kakulangan ng gadget na maaaring gamitin sa pag-aaral. Naging usap-usapan yung pag-delay muna ng pasukan hanggang sa susunod na taon kung kailan mas handa ang mga bata, mga magulang, teacher at mga paaralan. Marami man ang tutol sa pagbabalik eskwela, may mga solusyon at paraan na maaari nating gamitin para ituloy ang pagpapalawak ng kaalaman. Sa panahong nailagay sa panganib ang pagpapakalat ng karunungan sa mga kabataan, atin pa ding ginagampanan ang ating pangako para patuloy na itaas ang antas ng ating edukasyon sa panahon man ng pandemya. Ika nga, learning should never stop. Anumang pagsubok, kaya nating lagpasan basta sama-sama. Nagtatanong, natutuwa, lumalawak ng mundo niya. Masdan mo siya, namamangha, marami nang nagagawa. Ramdam ko kung gaano kalaki ang effort ng mga guro para lang maibahagi ang nalalaman nila sa mga bata. Doble ang hirap nila sa paghahanda. Mas nakikita ko ngayon yung paikisa ng mga magulang, yung involvement nila, para maitawid namin ang kaalaman para sa mga bata. Mas tumibay ang partnership namin to make home study work. Malaking bagay sa akin itong barangay handbook. Mas lalo kong naiintindihan ang pangangailangan ng aking mga nasasakupan. Lalo na ngayon nasa gitna tayo ng isang malawakang krisis. Nakakatulong din ito sa kung paano namin minamanage ang peace and order sa bawat lugar ng aming barangay. Sinisiguro din namin na mabahagi sa bawat barangay tanod at mga volunteer health workers ang aming mga natutunan sa pamamagitan ng mga seminars at counseling. Since sa ibang bansa nagtatrabaho si mama at papa, sinisigurado ko na nasusubaybayan ko ang kapatid ko sa kanyang online classes. Ginagawan ko ng paraan para maturuan siya sa kanyang mga lessons at mga assignment. Mahirap sa umpisa, but I need to step up para sa kinabukasan niya. Noong panahong nangyari ang pandemya, nahinto ang mga negosyo, nagsipakulong ang mga tao, tumigil ang ating mundo. Kaalaman lamang ang muling magpapabalik nito. Karunungan para muling maibalik ang buhay ng tao. Sa aming ika-70 taon, handog namin ay pasasalamat sa lahat ng mga naging kasapi sa misyong maging gabay ng bawat batang Pilipino tungo sa kanilang mga mithiin. Mula sa bawat individual na bahagi ng REX na patuloy tumutugon sa kanilang tungkulin sa kabila ng pandemya, hanggang sa inyong mga tagapagtaguyod ng edukasyon na patuloy na pagsuporta. Tayong lahat sama-sama. Hawak kamay, ang pag-asa, gagabayan kita. Dahil para sa bata, aking pagsisikap. Para sa bata, aking hangad at pag-asa. Pangarap ko'y kung anong pangarap niya. Buong puso ko, buong puso ko, buong puso ko. Para sa bawat bata. Para sa bata, para sa bata.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo dyan sa inyong mga lugar? I pray that everyone is healthy, safe, and well. I am Pia Shuk Velasco. I will be your host for today. At katulad nga po ng nabanggit ko nung mga nakaraang webinar natin, ako po ay naging isang lingkod bayan din katulad ng mga ating participants ngayon. No? Ako po ay naging konsehal at na 6 na taon at naging vice mayor din ng 6 na taon sa bayan ng Cainta. At tayo din po ay naglingkod sa national government bilang isang personal secretary ng dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada sa Malacanang at naging executive assistant din po tayo ng ating butihing senador na si Senator Ping Lacson. And today, I'd like to welcome you to the 8th episode of the EduCampion Local Governance Webinar Series. Sabi nga po natin, no, this is an event designed to showcase learnings and best practices from our exemplar local government EduCampions. Noong nakarang episode po, ating pinamagatan itong Barangay Justice, Security, and Disaster Preparedness. Tinalakay natin dito ang paraan kung paano nabibigyan ng proteksyon at napapanatili ang kaayusan sa ating barangay, lalo na sa panahon ng krisis o kalamidad. So ngayong araw naman, ipagpapatuloy natin ang pagtatalakay sa paksang ito, partikular sa pagtugon sa mga sanhi ng pagbabago ng klima o tinatawag natin climate change at kung paano umangkop o mag-adapt, no, sa ating mga epekto na dinudulot nito. So umpisahan na natin, huwag na natin patagalin, but before that, let us now begin today's seminar with an opening prayer to be followed by the Philippine National Anthem. In respectful presence of our brothers and sisters across boundaries and faiths, let us all join in prayer and worship and gratitude and for guidance. Almighty and eternal God, we thank you for the gift of life and all its joys. We thank you for today, for all its challenges, in all its splendor. We thank you for the gift of one another. O God of infinite mercy and wisdom, only in unity with your will can all our toils have true meaning. Transform us into willing and able stewards of this world and its future. Bring us together to work with understanding and compassion. As we toil and grow weary, we pray for renewed strength and resolve. As we experience pain and sorrow, let us be reminded of untold good beyond. As we see pain and suffering, let us be instruments of your peace and extensions of your loving and healing hands. As we gather here today, bless us all that our collective knowledge be tempered and guided by your wisdom. Grant us clarity of vision to see the common good amidst all distractions. Endow us with humility and purity of heart to transcend all differences and reservations. When we leave this gathering, let us be the change we seek. As we endeavor to practice what we learn, let us be the good we want to see in others. As we work for our learners and their future, let it be that your will be done. In solemn silence, let us conclude with our own personal prayer.
Bayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinangalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa dagatang tutok sa simoy at sa langit ng bangaw, ay hinatang tulakawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan ang ay di magdidinig. Luma ng araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ayan, bago ko ipakilala ang ating speaker ngayong hapon, please be reminded by the following house rules flashed on the screen. We encourage everyone to finish all the presentations before posting any questions. There will be time allotted for Q&A at the latter part of the session. Attendees who will be asking questions will be promoted to panelists, and once promoted, they will have access to the video and audio features. After the question has been answered, they will be assigned as attendees again. Kindly wait for the speaker to call your name before turning the audio and video on to talk. So please keep your audio on mute first and your video turned off. Ayan. At eto na, ang climate change o ang pagbabago ng klima ay isa sa mga pangunahing suliranin sa buong mundo. Ito ay nagdudulot ng mga negatibong epekto sa ating kapaligiran, lipunan at paraan ng ating pamumuhay. In the Philippines, the impact of climate change is immense. Given our geographic location, our country is very much prone to natural disasters like tropical cyclones, floods, volcanic eruptions, earthquakes, name it. Lahat na yata napunta sa Pilipinas, thus making it highly vulnerable to climate change. Nararamdaman na natin ang mga negatibong epekto ng pagbabago ng klima at ito ay patuloy na mararanasan ng mga susunod pang henerasyon. It is therefore imperative for us, with the leadership of our local governments, and in particular our barangays, to be able to adjust and lessen the impact of climate change, as well as prevent or at least reduce long-term risks. Upang tulungan tayong lubos na maunawaan ang climate change adaptation and mitigation at ang mga programang binuo ng ating nasyonal na pamahalaan, ukol dito, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang ating speaker sa araw na ito. Let us all welcome the Director of Climate Change Service and concurrent Director of the Gender and Development Office of the DNR, or the Department of the Environment and Natural Resources, Director Elenida Del Rosario Basug, at panoorin po muna natin ang kanilang videos. Nikki, video. Okay. Tuwing 10 taon, merong malaking bahang nagaganap. 1978, malaking baha. Tapos sa 10 taon, 1988, malaking baha ulit. Tapos sa 10 taon, 1999, malaking baha na naman. Tropical Storm Undoy, 2009, dinali na naman kami. 10 taon na naman. Ito lahat ay nagmula sa pag-iinit ng klima. Climate change na ito. Napakagandang buhay nung bata pa ako doon sa Paco, Maynila.
Kasi ilang lakad mo lang, mga 150 metro lamang mula sa bahay namin, ay bukirin na, may bukid na. At doon kami naglalaro. Naging playground ko bukid. Sa pusod ng Maynila, may bukid. Ang gilid ng Pedro Hill noon ay punong-puno ng puno. Puno ng kamatsile. Doon na kami naglalaro ng holin sa gilid ng Pedro Hill, sa ilalim ng mga puno ng kamatsile. At sa gabi, alam mo, nakikita ko may mga alitap-tap. Nawala na lahat yan. Nawala na lahat yan sa takbo ng panahon. Sa dami ng tao, dumami ang mga bahay, mga bukirin, naging semento na. At ang kapalit ay pagbaha, pagdumi ng ilog, at nawala ang mga bukid. Dumami ang tao. Dikit-dikit na kami. Binabaha na kami. Kaya noong 1971, umalis kami ng Maynila. Lumipat kami rito sa San Mateo. Ngunit, yon, pareho ang kinahinatnan ng kapaligiran. Nung pinanggalingan ko sa Paco, ay hindi nagtagal, ganun din nangyari dito sa kapaligiran dito sa aming barangay Banaba, San Mateo Rizal. Ang ilog ay unti-unti nang dumudumi. Napakarami ng mga bundok ang napatag sa Montalban at sa San Mateo. Nagkaroon ng problema. Nakita ko sa lugar. Naobserbahan ko yung lugar. Galing ko Maynila. Naobserbahan ko yung lugar. Kinakailangan ugatin ang problema ng climate change. Kinakailangan may karampatang kilos ang mga tao. Lahat ng tao ay meron din kakayahan makatulong sa pagsagka ng climate change. Hindi lang unawa Isang level yung unawa. Pero mas malalim pa ay yung kilos. Pagkatanim, tulad ng ginagawa namin dito sa Puglutao, sa mga pamayanan, huwag magsunog ng basura. So, nagpatas ng kamalayan, sumunod, nag-organisa, sumibol nga ang Puglutao, sumibol nga ang aming community-based disaster risk reduction management, sumibol na ang aming pagpapataas ng kapasidad ng komunidad, hanggang sa nagkaroon kami ng ganitong evacuation center, nagkaroon kami ng mga proyekto sa pagtatanim, sa livelihood program, at sa paggawa ng bangka para bigyan ng bangka ang mga vulnerable komunidad. Pero ako isang tao lamang, isang simpleng mamamayan. Tumatanda na. Pero sinasabi ko ngayon dito, dinanas ko ang magandang kapaligiran. Ito na nga, ambana ang climate change. Nandito na tayo. Gawin natin ang bawat makakaya natin gawin. Pwede pa. Magandang hapon po sa ating lahat. Pinasasalamatan ko po ang Rex Education sa inyo pong ginagawang educampion na ito. Ito po yung mahalaga. Salamat din po kay Ma'am Pia. Lalo't higit na mahalaga po ito kung narinig nga natin si Tatang kanina. Ang sinabi po ay dati ganon, ngayon ay ganito na. Pero meron tayong magagawa. At natutuwa po ako na ang kalipunan natin ngayon ay kalipunan ng mga punong barangay, ng mga kagawad, ng mga opisyal sa ating mga barangay na may mahalagang papel na pwedeng kilusan para ang nangyayari po sa ating kapaligiran ay maibsan at mabigyan ng kaaya-ayang kilos. Di po, kung naririnig po natin sa TV at sa radyo, siguro, o nakikita natin sa dyaryo din, na nakikita nyo siguro may mga leader ng mga bansa na nasa Glasgow ngayon, no? Ngayon pong nagsimula nitong October 31 hanggang sa Nobyembre 12 po, meron po tinatawag na COP26. Ito po yung sinasabing Conference of the Parties para sa United Nations Framework Convention on Climate Change. Ito pong nakaraang, at sila po yung nagpupulong para pag-usapan ang nangyayari sa ating klima sa buong mundo. Kasi po ang nangyayaring problema sa klima, hindi lamang po sa atin nararanasan sa Pilipinas. Kung naririnig ko natin, iba't ibang bansa, ganun din po ang nangyayari. Tumitinding init, tumitinding mga bagyo, maraming mga baha, maraming kung ano-anong disasters na nararanasan. Kung kaya po
naglabas nga itong nung Agosto ang tinatawag po nating Intergovernmental Panel on Climate Change na isang ulat ang tinatawag kong Assessment Report 6 na nagsasabi mga tao po tayo ang may kagagawan nangyayaring pagbabago sa ating klima. Kung kaya po, ngayon pong Nobyembre, natutuwa rin akong ibahagi sa inyo na ito pong Nobyembre ay puno ng mga selebrasyong pangbansa na ukol sa kapaligiran. Ang ating pong buwan ng Nobyembre ay sinasabi nating National Environmental Awareness Month. Ang buwan ng Nobyembre po ay sinasabi nating National Clean Air Month. Kaya po ang mga pagkilos natin para bawasan ang polusyon sa hangin sa ating mga mula sa ating mga sasakyan o yung mga pagtatanim na ginagawa natin para mahagip at masagip at mahigop ang mga polusyon sa ating kapaligiran. Yan po ay bahagi sa sinasabi nating clean air movement. At pangatlo po, ang pangatlong linggo ng Nobyembre, mula po Nobyembre 19 hanggang Nobyembre 25, ay tinatawag pong Global Warming and Climate Change Consciousness Week. At lahat mong ito ay mahalagang selebrasyon at mga paggunita na hinihiling din po natin ang tulong ng mga kabaranggayan natin na palaganapin ang kamulatan ng ating mga pamayanan para maging responsable po ang ating pamayanan tungo sa ikagaganda ng ating kapaligiran at likas yaman. Ang paksa pong naibigay sa akin sa hapong ito ay Climate Change Adaptation and Mitigation among local government units. Kayo po na nasa barangay, kayo po na nasa syudad, ay ang paksa po ng ating pag-uusap ngayong hapon. Next slide please. At sa pagtatalakay po ng paksa na yan, gusto ko pong magkaroon lang tayo ng konting panimula sa pagbabago ng klima. Nakita rin po natin sa video yan. Ano po yung mga batas? Ano po yung mga panuntunan na meron tayo ukol sa climate change? At tapos mabanggitin natin ang dalawang stratehiyang sinasabing dalawang stratehiya panangga sa pagbabago ng klima. Ang sinasabi pong adaptation sa climate change at yung mitigation sa climate change. Dalawa pong stratehiya ito. At bibigyan po natin ng halimbawa ang ganitong mga pagkilos sa ilan sa mga piling syudad at munisipyo sa ating bansa. Next slide please. Ano po ba ang climate change? Okay. Sinasabi po na ang climate change at pinag-uusapang paksa ngayong mga panahon na to. Hindi ba nakikita natin, naririnig natin si Greta Thunberg, naririnig po natin Fridays for the Future, naririnig po natin yan sa TV, sa radyo, nababasa natin sa Facebook, nababasa natin sa newspapers, no? Climate change, matunog po na usapin. Next slide please. At kailangan po nating maunawaan kung ano pang mga uri ng pagbabagong nangyayari sa ating mga lugar na nakakaapekto sa atin. Next. At ang formal na definition po ng climate change, batay po sa United Nations Framework Convention on Climate Change, ito daw po yung pagbabago sa klima na maitutuon natin na nanggaling directly o indirectly sa mga gawain natin bilang mga tao. At nakakapagbago ito ng komposisyon po ng ating atmosfera o yung himpapawiran. At dagdag po rito yung tinatawag nating natural na pinanggagalingan ng pagbabago ng klima. Pero ito ay naobserbahan po ng period of time. Okay, next slide please. Meron po tayong tinatawag na greenhouse effect na kung saan ang pag-init na nanggagaling sa ating sun na absorb ng ating mga tinatawag na greenhouse gases at bumabalik po sa ating mundo, nakapagpapainit ng mundo. Kaya mas sinasabi po tayong global warming. Next slide please. Meron po mga iba't ibang nagiging dulot, nagiging sanhi ng ating climate change. Mahalaga po, pangunahin po dyan yung mga sinasabi nating sektor sa enerhiya. Yung pong nagbibigay ng enerhiya para sa ating
kuryente, yung ating pong mga coal-fired plants, meron pong mga industriya tayo, meron pong sasakyan. Ito po ang mga pinanggagalingan ng sinasabi nating mga greenhouse gases na nagpapainit ng ating mundo. Next slide, please. At may iba't ibang epekto po ang climate change. No? Nakita natin kanina. Nakita natin yung madaling pagbaha. Next slide, please. May mga hazards po itong dulot. Yung hazards po, yung panganib. Meron pong mga hazards na pwedeng natural ito o dulot ng tao. Yung mga tinatawag pong hazards na yan, pwedeng hydrometeorological. Yung hydro po, hydrogen, di ba? Sabihin po niyan yung tubig. Yung pagbabago sa klima, dulot sa mga tubig. Either masyadong maraming tubig, may baha, o sobrang konting tubig, o may tagtuyot, o drought po tayo. Next slide, please. Tsaka may mga geological hazards. Ito po yung mga tinatawag na hydrometeorological hazards. Tulad po ng baha, tulad po ng daluyong, storm surge, tulad po ng malalakas na hangin, at pati po yung pagguho ng lupa dulot sa matitinding ulan. Next. Yan. At meron naman tayong matitawag na geological hazards, no? Sinkhole, yung may butas raw, may mga lugar po tayo sa Cebu, sa Region 7, mga ganito. Meron namang guho ng lupa, rupture, tsunami at liquefaction. Ito po yung matitawag na geological hazards. Next. Meron din po tayong pagsabog ng bulkan, shake po ng lupa, no? Meron pong mga landslide na dulot sa mga lindol, lalo po sa ating mga lugar sa Cordilleras, no? Sa mga mabubundok na lugar. Next slide, please. At meron din pong mga hazards na dulot sa atin, sa mga tao. Yung, tulad po ng pollution. Pollution sa hangin, pollution sa tubig, pollution sa ating lupa. Next slide, please. At dito po, siguro tatanungin natin, ano po ba yung mga batas, mga polisiya na sumasaklaw sa ganitong mga usapin, sa usapin ng climate change. Next slide. Meron po tayong tinatawag na Republic Act 9729. Ito po ang nagtatag sa Climate Change Commission. Sa batas na yan, tinatalakay po yung pangailangan na aralin ang vulnerability ng ating mga lugar. Sabi rin po dyan na isama ang diskusyon ng pagbabago ng klima sa ating mga plano, ating mga tinatawag nating local climate change action plans, pati po ang ating mga barangay. Dapat ay tumingin na ng mga usapin ng climate change sa ating mga pangangasiwa sa ating mga barangay. Dinidiscuss rin po rito ang mga tinatawag na adaptation strategies tulad ng kailangang pakirusin po ang ating mga pagkilos para sa pagkakaroon ng pagkain, ng tubig, environmental and ecological stability, at yung po pagkakaroon din ng mga climate-friendly industries. Next slide, please. At meron naman din pong isa pang batas. Yun po yung Republic Act 10121. Marami po sa atin, may mga barangay disaster risk management council tayo. May city disaster risk reduction management council. Hanggang sa probinsya, hanggang sa munisipyo. Yan po ang batas na nakapaloob dyan. Yung pagkakaroon ng mga disaster risk reduction management plans. Pagkakaroon ng mga pag-establish ng mga national, regional, provincial, barangay disaster risk reduction management councils. Next slide, please. At kasi po ang pinag-uusapin natin yan, kung meron tayong mga hydrometeorological risk, kung meron tayong mga human-induced hazards, no? Ang pinag-uusapan po natin dito ay kailangan natin silang mapamahalaan, ma-manage. Either ina-avoid natin sila, either pinapababa natin ang kadalasan ng kanilang pag-occur, o na-shift po natin ang responsibility sa ganong pagkaroon ng risk, o yung wala tayong ginagawa. So ito po yung the whole range ng pamamahala natin sa risk. Siyempre ang mahalaga, yung hindi po tayo magdudo nating scenario. Yung pamamahalaan natin yan, either ina-avoid natin, pinapababa natin, o na-shift natin ng risk-bearing responsibility.
Next slide, please. Okay. Kung kaya po, ano na nga ba itong sinasabing climate change adaptation? Ano na nga po ba itong sinasabing climate change mitigation? Next slide, please. Ito po, no? Yung adaptation po, ito po yung mga pagkilos to manage the risk of climate change impacts. May mga halimbawa po niyan, no? Flood protection, ina-upgrade natin yung mga infrastructure, minamanage natin ang disasters, o dapat po dire-diretsong pagkilos sa ating negosyo, sa ating opisina, kahit na magkakaroon tayo ng mga kalamidad. Yung mitigation naman po, ito po yung pagre-reduce ng emissions. Meron po kasing umuusok galing sa ating mga industriya, sa ating mga pabrika. May mga pag-usok po yan, may mga emissions po yan. May mga emissions po galing sa ating mga sasakyan. May emissions din po galing sa ating paggawa ng kuryente. Pag sinasabi po natin minimitigate natin ang mga emissions na yan, nire-reduce natin ang mga emissions na yan dahil silang mga emissions na yan ang nagiging dahilan po ng pagbago-bagong klima. Iba pa natin pag-explain po. No? Next. Yan. Yung mga mitigation measures, tulad daw po ng pagka tayo po ay nagtitipid sa kuryente, iniiwasan po natin ang inefficient combustion. Kapag daw po tayo gumagamit ng low carbon and no carbon energy, kunyari tayo po ay kunyari tayo po ay nagbibisikleta, yan po ay low non-motorized transport, hindi po siya gumagamit ng mga ng enerhiya. Kung kaya po, yan po ay isang mitigation measure. Kung ini-improve daw po natin ang carbon sink, ang ating pong mga puno na siyang sumisipsip sa mga polusyon, kung nire-reduce daw po natin ang pagputol ng puno at ini-improve natin ang pamamahala ng ating mga kagubatan, o kunyari ay tayo po ay nagtatanim ng mga bagong puno, ito po ay nag-i-improve ng carbon sink, ito po ay tinatawag nating mitigation measure. Kung meron po tayong mga pagbabagong ginagawa sa ating pamumuhay, tulad ng sinasara natin ang switch, kapag tayo aalis na, ina-unplug natin ang ating mga appliances. Kung tayo aalis, may mga lifestyle behavior changes tayong ginagawa, ito rin po ay sinasabi mitigation measure. Next. Yan. Kung kaya ho, parating inuulit-ulit natin yan, mitigation, pagre-reduce ng sources ng greenhouse gases o yung pinagaganda natin ng mga sink ng ating greenhouse gases, o yung adaptation po, nag-a-adjust tayo. Inaangkop natin, umaangkop. Ang tawag po dyan, pag-angkop. Ina-adjust natin to actual at expected climate at mga epekto ng climate change. Next. Yan. Mga halimbawa pa po ng mitigation solutions. Pag nire-replace daw po natin ang greenhouse gas emitting fossil fuel dahil gumagamit tayo ng clean, renewable energy tulad ng solar energy, nakikita po natin yan sa SM, no? May mga solar panels po, nakita tayo, kunyari. Or yung mga wind energy sa Pililya po, o kaya sa Pililya dito sa Rizal, o sa Pagudpud sa Ilocos, meron po tayong nakikita diyan mga wind energy. Yan po ay mga nagre-replace ng greenhouse gas emitting fossil fuels, kung kaya po sila po ay sinasabing mitigation solution. Kung tayo po ay gumagamit, nire-replace natin yung traditional internal combustion vehicles ng mga electric options tulad ng electric vehicle, no? Yung EV na sinasabi, may mga ilan na po diyang nagpa-apply sa Makati. Yun daw po ay mitigation solution. Kung ating pong building dati ay mga incandescent lamp ang nandyan, may incandescent bulb na hindi po energy efficient. Dati po ay kung ano-anong mga hindi magandang pagkaayos ng ating mga lighting. Kung nire-retrofit daw po natin ang mga luma na nating mga gusali, ito ay mitigation solution. Ang pagtatanim po ng puno at ang pag-preserve ng forest, dahil ini-increase po natin ang mga carbon sink natin, kung tayo po ay nakakasama sa mga tree planting activities sa ating barangay o sa ating mga na malalapit na pamayanan, yan po ay tinatawag na mitigation solution. Next. Adaptation naman.
Again, no? Pag daw tayo ay sumasalok ng tubig ulan, yung rainwater harvesting mula sa ating alulod, naglalagay tayo dyan ng drum o ng balde. Yan po ay rainwater harvesting. Yan po ay adaptation solution. Kung daw tayo po ay naglalagay ng solar-powered irrigation system o nagtatanim tayo sa mga lugar na konti ang tubig, konti ang ulan, ng mga drought-tolerant crops, umaangkop po tayo, o kaya nagtatanim tayo ng mga flood-tolerant crops, umaangkop din tayo dahil parating binabahang lugar natin, yan po ay adaptation solution. Kung nire-relocate natin ng mga residente mula sa mabababaw na karagatan, yung mga coastal areas natin, dahil parati dong babahain o tumataas ang level ng tubig dahil sa matinding pag-ulan. Kung nagre-relocate po tayo ng mga residente, kung tayo po ay nag-a-adjust, yun po ay adaptation solution. Kung naglalagay daw po tayo ng panangga sa dagat or pinatataas natin infrastructure o minsan po pinatataas natin ang bahay natin dahil parati tayong binabaha, kunyari sa Marikina, yan daw po ay tinatawag na adaptation solution. Next. Kaya po siguro titignan natin at ilang mga halimbawa sa iba't ibang area of interest natin, no? Kung titignan po natin ang kalidad ng hangin, ang pamamahala natin ng basura, ang pamamahala natin ng tubig, yung mga infrastructure natin, yung pagpoprotekta po natin sa tinatawag nating ekosistema, o yung enerhiya natin, o yung pagkain at pananim, at yung public health, yung pong ating kalusugan pampubliko. Yan po natin mga halimbawa ng mitigation and adaptation strategies. Next slide, please. Kung tinitignan daw po natin yung sa usapin ng hangin, pagka nagpo-promote tayo ng low carbon urban transport system, tulad po ng mga MRT, tulad po ng mga biking, yan po ay isang strategy to address climate change. Nagkakaroon po tayo ng accessible na public transportation tulad ng MRT. Meron tayong mga intermodal transportation link. Kung ganda po tayo yung sumasakop po sa ating mga puno, yung nagiging kanlungan. Kung ang traffic daw po natin ay pinabubuti natin para hindi tayo matinding sunod-sunod na nakapila, hindi tayo gumagastos ng pagsunog ng gasolina dahil ang tagal natin naghihintay sa traffic, yan din daw po ay isang strategy to address climate change. Kung nagkakaroon daw po tayo ng mga sidewalk para mabawasan ang pangailangan na ang mga tao ay puro nakasakay na lang sa kotse at mabawasan ang pagkakaroon ng mga emissions sa mga sasakyan dahil ang mga tao ay nasasanay ng maglakad. May mga sidewalk kasi silang magandang nalalakaran, ligtas na nalalakaran. Ang pagkilos daw na po yan ay maganda rin para sa ating kapaligiran at sa klima. Isa pong strategiya yan. Next. Yung pagmamahala natin ng basura. Kung meron po tayong binabawasan natin ang total na amount ng ating basura dahil nag-recycle tayo, naghihiwalay po tayo, ang mga nabubulok ay nilalagay natin sa ating lupa para mabulok. Ang mga marirecycle naman ay tinitipon natin, pwedeng ibenta kung sa ating mga junk shops. Yun daw po ay mga mitigation and adaptation strategies din. Ang pagkakaroon po natin ng pamamahala ng basura sa ating komunidad na nag-i-encourage po sa atin na kumilos bilang mga individual na miyembro o mga households o mga komunidad, yan din po ay nagpapabawas ng mga pag-emit ng mga tinatawag natin pong methane na mga greenhouse gas na nagpapainit ng mundo. Kapag meron po tayong mga transfer station at ito po ay nakataas at ito po ay ligtas sa mga baha, yan din po ay sinasabing pamamahala ng basura na
meron tayong estratehiyang mitigation and adaptation para sa climate change. Next. Yun naman po sa ating tubig. Yung sabi nga natin kanina, no? Kung meron po tayong mga tangke na nagkokolekta ng ating mga tubig ulan sa alulod, yan. Kung na-harvest po natin ang rainwater natin, kung meron po tayong mga green walls sa ating mga buildings, sabihin po may mga pananim tayo dyan. At pag may pananim tayo dyan, may sumisip-sip na ugat po para ang tubig ay masipsip. Therefore, hindi lang puro concrete ang nasa gusali. Maganda daw po yon kung meron tayong mga green walls o mga green plants sa ating mga buildings. At meron din po tayong mga wetlands, mga well-preserved water bodies in cities. Next. Kung daw tayo po ay nagpa-promote ng maayos laban sa baha, maayos laban sa sunog, at earthquake-resistant na mga measures sa ating mga open spaces bilang evacuation places ng ating urban areas, maganda rin daw po. Ito po ay mitigation and adaptation strategy sa ating mga pamayanan. Kung nagkakaroon tayo ng mga urban facilities na disaster-proof living zones, kung meron po tayong mga elevated walkways, yung matataas ng konting lakaran, mga overpass, mga sky bridges para i-connect ang ating mga buildings, para lampas sa mga pagbaha, yan din daw po ay critical infrastructure na mahalaga sa ating mitigation and adaptation. Next. Kung meron daw po tayong mga pagtatanim na ginagawa, vertical and adaptive architecture, may mga struktura tayo na matatag sa matitinding hangin, matatag sa mga tsunami, siguro sa nang naging experience po sa Leyte, no, nung Yolanda. At yung mga lugar na proteksyon sa mga matinding pabugso-bugsong pagbaha, yan daw po ay mahalaga rin. Kung ini-inspect po ang ating mga gusali, lalo na yung mga luma nating gusali sa mga city at provincial engineers, kung ini-improve daw po natin ang kilos natin sa ating mga ilog, sa ating mga lawa, sa ating mga tributaries, para po kung matinding ulan ay hindi aapaw kagad. Kasi kung maganda ang work po sa ating ilog at wala ang mga bara na basura, ang pagdaloy ng tubig po ay malaya at hindi babahain kagad sa isang lugar. Next. Yung pamamahala daw po natin sa ating mga ekosistema. Meron po tayong mga tinatawag na mga green spaces. Ito po yung mga meron tayong pananim na nagiging protection po natin sa maruming tubig. Kasi po pagka meron tayong mga pananim, sinisip-sip ang tubig, at kung marumi ang tubig ay nasisip-sip ito at napapalinis. Kung meron din tayong ginagawang kampanya pang edukasyon sa ating mga magsasaka para sa responsible use po ng pataba, pati ng pestisidyo, pati po ito nakaka-manage ng ating ecosystem. Yun po, meron pala tayong mga nanonood din galing sa Cagayan, no? Kaya marami po tayong ginawa dyan sa patulong po ng Department of Public Works and Highways na pagpapalalim, pagpapalawak ng Cagayan River na naapektuhan ng Typhoon Ulysses at Rolly noong nakaraang taon. Natutuwa po tayo na ang ulat po na nabanggit sa amin ay itong Typhoon Maring, hindi po umapaw ang Cagayan River. Gayon din po ang similar na kwento na nalaman po natin sa Marikina River. Puspos din po ang ating pakikipagtrabaho with DPWH sa dredging po ng ilang lugar sa Marikina River, maging ang pagtatanim po ng mga puno tulad ng mga kawayan para po ma-stabilize ang ating mga riverbanks. Natutuwa po tayo, sinabi po ni Alcalde Marcy Chodoro ng Marikina noong July sa Typhoon Fabian. Dati daw po ay pag magganong matinding pag-ulan, binabaha ng maraming bahagi ng Marikina
Marikina sa pag-apaw ng Marikina River. Nung nagkaroon po tayo ng ganong gawain nitong July 21 sa Marikina River, nabanggit po ni Mayor na natutuwa siya dahil ang mga pagkilos sa pagpapalalim, pagpapalapad, pag-aalis ng mga obstruction, pagtanggal ng mga basura sa napakitid na Marikina River ay naging dahilan para hindi po nila naranasan ang pagbaha noong July 2021. And we hope that tuloy-tuloy po ang mga ganitong ginagawang pagkilos ng ating pamahalaan through the DNR, through the DPWH, kasama din po ang DILG, ating mga lokal na pamahalaan. Ito po sana ang magpapabuti ng dati nating mga binabaha ay pwede pong mabawasan ang pagbaha. Meron po tayong mga pagkilos para sinasabi nating build back better. Next. At yan din po yung mga iba pa nating pagmamanage ng ating mga green spaces para po malimitahan ang masyadong matinding init lalo po sa ating mga syudad. Na masyadong maraming pagbaha. Kung marami po tayong green spaces, marami po tayong mga pananim sa ating mga lugar, ito po ay nagpapalamig, nagpapabawas ng pagbaha, at nagpapalinis ng ating mga tubig. Kung meron tayong mga pagkakataon na magkaroon ng reforestation, i-identify at implement po natin yon. Magkaroon ng pagpili ng mga tree plantings sa ating mga lugar. Next. At pag-i-implement din daw po sa offset din naman ng enerhiya sa ating mga kuryente. Ang pag-implement daw po ng ating mga energy efficiency measures sa ating mga syudad. Ang pag-replace daw po ng ating public lighting, may mga incandescent bulb na naging light emitting diode na mas energy efficient po. Tapos yung pag-update ng ating mga water at wastewater pumps para maging efficient ang teknolohiya, yan din po ay mitigation and adaptation strategy. Next. At ang ating pong pagkilos sa food and agriculture. Nito pong nakaraan, meron po tayong proyekto sa DNR na tinawag nating Community Pantry. Kaysa po P-A-N-T-R-Y ang pantry, ito po ay naging P-A-N-T-R-E-E o yung tree sa dulo, pantry. Meron pong mga ginawang pagkilos ng pamimigay ng mga seedlings sa ating mga komunidad at pinalalagaan na po natin ang plant, no? Lalo po sa pandemya na kailangan nating mag-produce ng maniguro sa ating pagkain para sa ating pamayanan. Kaya kung nagkakaroon daw po tayo ng rooftop farming, mga vertical farming, urban farming practices na nakakapag-create po ng opportunities ng pagkaroon ng mga pagkain sa lugar, yan din po ay adaptation strategy. Ang pagka-create ng buildings na may mga urban gardens, yan din po ay mitigation and adaptation strategy. Next. Public health naman, sa issue naman, lalo pa ngayon po na meron tayong public health emergency sa pandemya. Ang pagkakaroon daw po ng mga pag-educate ng mga residente tungkol sa health impacts ng ating poor air quality, pagkakaroon po ng mga bike lanes bilang ehersisyo, pagkakaroon ng bike racks, bike shares, para mag-promote ng active lifestyle, mag-reduce ng emissions mula sa ating mga sasakyan, yan din po ay adaptation mitigation strategy para sa ating mga komunidad. Next. At lahat ng ito po, ayan, kasama din po yung pagkakaroon ng cool technologies, pagkakaroon ng mga pagkakonduct ng survey para po hindi pamugaran ng mga lamok na pwede maging vector po ng malaria at ano pang mga sakit ang ating mga stagnant na waters. Next. Kaya mahalaga daw po dito sa ating mga strategiya yung magandang pagkaplano sa ating mga urban areas, magandang architecture at engineering. Kung meron tayong funding, kahit na po hindi lahat nanggagaling sa gobyerno, pero mga pagkilos natin with civic-minded organizations, even with private groups, even po ng simbahan, industriya, mga Rotary at mga Lions Club sa ating lugar para po magkaroon tayo ng resources para sa ating mga proyekto. At ang pinakamalaga din po ang political will. Gaano po ba kadesidido si punong barangay, si kagawad, para ipatupad ang pamamahala ng likas yaman at kapaligiran sa lugar, ang pamamahala ng ating basura para po naiiwasan natin ang matinding pagbabaha ng ating mga
pag-apaw ng tubig ng ating mga katubigan dahil ang mga ilan sa kanila ay sobra ng barado sa mga basura. Yung mga ganun, gaano po ang leadership ni Kapitana, gaano po ang will ni Kapitan para ipatupad ang mga ordinansa, ang mga polisiya, ang mga batas para sa kapaligiran. Next. Kaya meron po tayong mga ilang halimbawa dito, no? Ang halimbawa po ng Pasig. Di ko alam, meron po ba dating barangay captain o kagawad na nandito mula sa Pasig? Meron po ba? Kung meron po, mag-raise lang tayo ng hand. Anyway, kung wala po, meron po tayong mga mahalagang halimbawa na nakita sa mga pagkilos ng ilang mga syudad kung saan po nagkaroon sila ng magandang commitment para sa strong greenhouse gas emissions reduction. Ang kanila pong pamunuan. Nandun po ako sa pagpupulong na to kung saan si Mayor Dico Soto mismo po ang kasama para ipakita ang commitment ng syudad para sa tinatawag nilang ambitious city promises. Next. Ang syudad po ng Pasig bilang halimbawa ay meron po silang ganitong pagnanasa na maging progresibo ang kanilang syudad, maging eco-city, matransform bilang isang lugar na malusog, energy efficient, luntian dahil sa kanyang mga puno at malinis ang komunidad. Dahil po dito, meron po siyang 5 katangian. Una po yung meron siyang ambisyosong greenhouse gas reduction targets. Sinasabi po natin dito, greenhouse gases po dyan, yung mga methane, yung mga carbon dioxide na nagiging sanhi po ng pag-init ng mundo, pero meron po silang ambisyosong plano sa Pasig City para pababain po ang mga greenhouse gases na yun. At isa rin po katangian niya, inclusive. Sila po yung nagpaplano kasama ang lahat ng pamayanan. Kasama ang mga leader, kasama ang mga representatibo, kasama ang mga miyembro. At sa pagpaplano po nila, ito po ay magkakawing-kawing at tinatawag nilang integrated. At meron po silang mga partners na mini-maintain at pagkilos, action agad ang kanilang mga motto. At sinusukat po nila, minomonitor nila ang mga pagkilos nila. Measurable and verifiable. Next. Ayan. Meron po silang, meron din pala tayong kasama mula sa Baguio City, mula sa Bataan. Welcome po ang ating mga barangay mula sa iba't ibang lugar. Sa Pasig City po, meron po silang iba't ibang mga layunin para mapaganda ang kanilang klima sa sektor ng enerhiya o yung kuryente, sa sektor ng kanilang mga sasakyan o yung air quality, sa sektor ng kanilang pagkakaroon ng basura at pag-manage ng kanilang wastewater. Sa sektor ng pagkakaroon ng urban farming, urban agriculture, at maging sa sektor ng kalusugan at kaligtasan. Next. Kaya sa sektor po ng enerhiya o kuryente, sinusulong po nila ang pagtitipid sa kuryente, ang pagiging episyente sa kuryente, at ang pagkakaroon nila ng alternative at renewable energy systems. Sa kanila naman pong sasakyan, ay meron din po tayo mula sa Dinalupihan, Bataan. Welcome po, sir. Meron sa issue naman po ng pinanggagaling ng kanilang mga sasakyan, meron po silang pagkilos para sa use of non-motorized transport. Ito po yung pinalalakas nila, ginagawa nilang prioridad ang pagkakaroon ng mga walkways, mga sidewalk para kailangan lang para mas maengganyo po ang mga tao na maglakad, hindi ang parating nakasakay. Next. Tapos sa sektor naman ng solid waste, meron po silang masinop na pamamahala, pangolekta ng basura. Pinagaganda po nila ang waste collection and cleanup processes nila. Pinabababa nila yung volume ng kanilang wastewater discharge. Pinalalawak po nila ang kanilang pagtitipid sa tubig at yung mga reduce programs. At pinagaganda, nire-rehabilitate po nila ang mga natural drainage ways nila. Next.
At dyan po sa kanilang usapin naman ng urban agriculture, meron silang mga public idle spaces, mga vacant lots, mga rooftop, mga balcony, pero ang mga tauhan nila, ang mga pamayanan nila, nagtatanim po kung saan-saan. Merong urban agriculture, may landscape. Meron po silang mga pananim kahit sila nasa syudad. Meron po silang ina-expand na tree planting outreach sa Tanay Rizal, sa Montalban Rizal at sa mga iba pang partner LGUs. At sa usapin naman ng health and safety, meron silang primary health care services. Next. Ito. At meron din po tayong mga ilang halimbawa sa iba't lugar. Sa Santiago, Isabela, no? Nakikita natin dito, meron silang pagtetesting ng emission ng kanilang mga sasakyan. Kaya kung ito po ay pasa o bagsak sa emission testing, pinapa-preventive maintenance po nila ang mga ito. Next. Sa Santiago, Isabela pa rin po ito. Tinatawag nila, meron silang programa na Best Friend sa Kapaligiran. Kine-check nila yung mga chimney ng kanilang mga industriya, yung mga generators nila. Next. Sa Santiago pa rin, Isabela po, meron silang bawal na pagsisiga ng kanilang mga basura, lalo pa kung ito'y may plastic, dahil po ito'y pwedeng panggalingan ng sakit tulad ng cancer. Meron po silang ordinansa, nag-prohibit na sunugin ang mga rice stalks at meron silang mga penalty dyan. Meron silang ordinansa para ipagbawal ang lahat ng uri ng pagsusunog ng basura, maging ang agricultural waste. Next. Okay. Binibilang din nila ang mga puno nila, pinangangalagaan na hindi ito basta-basta pinuputo ng kung sino-sino man. Next. Meron din po silang pagtatanim ng mga seedlings. Meron silang mini-maintain na nursery. Next. Meron po silang mga workers sa climate change adaptation and mitigation. Next. Meron pong pagtatanim ng kawayan. Ito po ay sinasabing resilient na at pwede pang pagkakitaan. May malaking bahagi po ng programa ng DNR ang pinopromote, ang bamboo planting. Next. Meron din silang, okay, next. Meron din po silang programa para pag-distribute ng bicycles bilang non-motorized transport at biking which is an air-friendly mode of transport. Next. Meron din po silang mga street lights na solar-powered. Next. Meron din silang mga agricultural solar water system. Yung mga water system po na pinakikilos, pinaandar ng enerhiya ng araw. Next. At meron pa rin po tayong, may mga solar panels. Sa Santiago pa rin po ito. Next. At sa iba pang lugar, tulad ng Cagayan de Oro City, meron po silang mga programa para sa climate resiliency ng Cagayan de Oro sa pamamagitan ng kanilang mga urban plans and designs. Next. Meron din po silang pagpapahalaga sa climate information. Kung kaya tinuturuan ang mga selected communities paano ba titignan ang kalagayan ng panahon. Alam niyo po, meron pong mga komunidad tulad ng mga farming communities na tinuturuan sila kung kailan dapat magtanim o kailan uulan at dapat nila ma-manage nila ang pagtatanim o ang schedule ng pagtatanim nila na nakaayon kung kailan mga panahon matindi ang pag-ulan, kung kailan mga panahon na mainit at na ma-match po nila, nasasimulan sila ang pagtatanim nila sa ganitong mga schedule, sa ganitong kaalaman nila ng estado ng klima. Next. Meron po mga urban design adaptation projects sa Cagayan de Oro City. Next. Meron din pong ilang pang mga socio-economic benefits na nakikita nilang nagiging bunga ng kanilang pagkilaw sa kapaligiran. Next. Meron din pong mga programa sa Legazpi City. Ang Legazpi po na parating tinatamaan ng bagyo, no, dahil sa kanilang lugar. Meron po silang mga climate resilient urban streetscape project. Next. At meron din po silang mga citywide adaptation strategy and major climate action projects. Next.
Meron din po silang mga urban streetscape project. Next. Meron din po silang mga benefits na derive dito. Next. Meron po silang mga pag-aaral ng climate change vulnerability nila. Dahil naka-situate din po sila kung saan malapit ang Mayon volcano. Meron din po silang mga geological hazards na-experience time and again. Next. Meron po silang mga best practices sa kanilang local preparation on predicted typhoons at area-based emergency response functions, relief, warning, transportation, and communication. Meron din po silang tinatawag na City Disaster Risk Reduction Management Council. Next. At meron po silang mga climate change adaptation plans, pagkakaroon ng mga emergency safe evacuation centers, pagkakaroon ng mga CCA infrastructure tulad ng solar lighting, drainage system, flood control, sanitary landfills, relocation and resettlement sites, tsunami warning system at mga ilang pang facilities ng FIVOX at ng Pag-asa. Next. Meron po silang mga inisyatibo on their environment and climate change adaptation. Next. Maging sa Legazpi po, meron silang tinatawag na disaster risk reduction management safety tips. And therefore, they're seeking to be disaster resilient. Next. In fact, isa silang model city na tinawag ng Association of Southeast Asian Countries. Next. Ito po, meron po silang mga sistema para sa best practices ng kanilang ecological solid waste management. Next. Okay. At iba't ibang programa nila para pasinupin ang pamamahal ng kanilang basura. Next. So, indeed, meron po mga ilang halimbawang magaganda ang ating mga komunidad. Siguro, maging ang inyong syudad, maging ang inyong munisipyo, maging ang inyong barangay ay may mga initiatives. And therefore, in all this, mahalaga po, nakikilalanin natin ang problema ng pagbabago ng klima ay problemang ginawa natin at meron din tayong sagot para sa ating solusyon. Pwede po nating mabawasan ang matitinding mga kinakailang ilikas dahil sa matitinding bagyo at baha. Meron po tayong pwedeng mga gawing pag-aangkop sa ganitong realidad nationally and globally. In the face of at least two emergencies that we have now, that of the public health emergency of COVID-19 and that of the climate emergency, mahalaga pong pagkilos ng ating pamunuan. Kayo po bilang mga pinuno ng ating barangayan ay may mahalagang papel para po sa ating higit na ligtas at kaaya-ayang kapaligiran. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Director Basug, for helping us understand the importance and urgency of implementing the climate change adaptation and mitigation programs in our barangay. Lagi po natin sinasabi, itong climate change na to, this is a problem that affects all of us. This is the situation now and will continue to be in the future generations. So it is really crucial that we remain ready, equipped, and resilient through climate change adaptation and mitigation. So anyway, ma'am, meron po tayo mga katanungan ngayon para dito sa ating topic na to, no? Yes po. Unahin ko na po, of course, lagi po itong ang ating mga kabarangay, no? Ito po ang mga interest nila. Sabi nila, meron po ba mga training programs or seminars na pwedeng daluhan ng mga barangay officials para sa karagdagang kaalaman? Yes. Meron po tayong mga ilang nakalinya na mga seminar. For instance po, bilang bahagi ng ating Climate Change Consciousness Week, meron po tayong nakalinya na sa November 23, yan po ay Martes, alas 9 hanggang hapon po, alas 3 ng hapon. Code Red, the State of Climate and Humanity. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan na sumali sa atin pong public webinar. Ano po ang nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating klima,
yan po ay libre, no? I-request ko lang si RQ si Nikki na ilagay sa ating chat box kung pwede. Yes. Ating Yes pong po. yung ating announcement ng activities para sa Climate Change Consciousness Week. At pwede rin ba nating ma-flash yan, Nikki? Yes, maganda rin po yun, ma'am. No? Lagay nyo dyan sa ating chat box. And then, Yes. siguro, tutulong din po ang Rex Education to disseminate the information dahil marami po talaga mga barangay officials na interesado sa ganitong In fact, meron din programa po, ninyo. yes, opo, no? Ano yan, ibibigyan lang po natin ng Zoom link. Siguro, ma'am, through your office, magpapadala kami ng invitation, Yes. ano? Yes po. Ito po, no, gusto kong ipakita. RQ, i-forward ko sa iyo yung yung announcement ito. Baka pwede nating mai-flash RQ. Mai-flash sa Messenger mo. dyan. Sa Messenger mo pinadala ko, RQ. Yes. So, paki-flash na lang po sa ating comment box, no, para at least ma-address din po natin ang second question. So, yung first question po, meron po ang DNR na seminars na pwede nyo pakinggan. November 23 At po. kung meron din po kayong request, pwede rin po nating actionan yan, ano? Kung Okay. meron po nakita. Pwede. So, RQ, so they natanggap can mo write na? to you, ma'am. So, Yes, pwede po silang sumulat. Pwede po kayong Yes, sumulat kay Director Basug, no, para sa request ng inyong seminars, para may karagdagan. Ilalagay ko po sa ating chat box yung email address ko po. Email no? address ni Para Director pwede Basug. pong, Yes. pwede pong, Nikki, pakilagay nga sa Sumulat ang ating mga participants. Okay. Pwede pong sumulat. Okay. Yes. Anyway, At meron din po kaming ilang mga contest na ini-urge sana po natin ang pagtulungan ng ating mga barangay leaders para po sumali ang kanilang mga nasasakupan, mga kabataan po from age 16 hanggang 30 para po sa tinatawag nating Youth in Climate Action TikTok Challenge. Meron po tayong cash prizes dyan. Ang deadline po ng submission ng entry ay sa November 16. Ayan. Okay, ayan Tapos, po. So, ayan, napapanood niyo po, Youth in Climate Action. So, pwede po sumali ang mga kabataan dyan. Mula 16 years hanggang 30. Meron pa tayong isa pa, no? Okay. Yung KKK, tingnan natin. Yan. Meron din po tayong tinatawag na Klima, Kalikasan at Kabataan Virtual Music Concert. Ito po, mga banda, pwede pong 2 lang o maximum na 4. Ay pwede pong sumali ng kanilang musika, 3 minutes maximum. Ang deadline din po ay sa November 16. Meron pong mga prizes ito, no? In fact, malaki po. 50,000, 30,000, 40,000, 30,000. Yes, Ayan, yes. tingnan nyo, no? 50, Okay 40, 30. At 2 consolation prizes. Ang deadline po ay sa November 16. Para isumiti sa amin on email, ano po yung entry ng isang banda, pwede po silang 2 lang o 4 sila. Okay. Grupo. Again, ang edad po 16 to 30 years old. 30, Kaya kung meron po kayo na yes. nasa kupang mga barangay, mga kabataang barangay, sangguniang kabataan, yan po, no, pwede. Tapos, pwede po kayo mag-participate dyan, mga kabarangay. Yes, meron po, pwede po. Yes. So anyway, ma'am, meron pa po ba kayong dagdag? Meron po akong isang last na katanungan na lamang po. Pero go ahead po with the promotion of the Isa pa po, no, kada Biyernes po, meron po tayong radio program sa DZXL. 568 kilohertz. Pero naka-Facebook live po tayo sa Radio Mindanao Network at sinishare live stream po ng DNR Climate Change Service. In fact, mamaya-maya po alas 3 hanggang alas 4, ang every Friday po, meron tayong tinatag na ang tinig klima. No? Okay. Ito po, ang topic natin mamaya, mas malalakas na bagyo, banta ng climate change. Kaya kung gusto niyo po, pwedeng tutukan every Friday, 3 to 4, Facebook yan po, no? DNR Climate Change Service Facebook account o kaya DNR Central Office Facebook account, napapakinggan po ang mga programa na yan. Okay.
So yan po, marami pong na-share si Director Basog ngayon ng mga links, no, kung saan po kayo pwede bumisita upang magkaroon po tayo ng karagdagang kaalaman tungkol dito sa ating mitigation and adaptation na programa, no. Now, one last question po, ma'am, no. Ito, ano to, interesado ang mga barangay dito, kahit ako interesado ako, sabi dito, yung tungkol sa funds ito, saan namang ahensya na pwedeng pumunta ang mga barangay para humingi naman ng funds, tulong para sa kanilang mitigation and adaptation programs. Baka nagbibigay ang DNR. Alam niyo po, meron din kayong mga programa tumutulong po, no? Kung may kailangan niyo po ng seedlings, pwede po tayong makapagbigay niyan. Sa pinakamalapit po na DNR Centro or Penro office sa inyo, no? So hindi kailangang nasa Metro Manila kayo para makapaghingi. Meron po tayong mga nurseries diyan. Meron din po tayong tulong technical na pinapaabot sa ating mga barangay. Pero kung kailangan po ng mga tagapagsalita, kailangan tulong nyo para i-establish po tinatawag yung material recovery facility. Pwede pong makipag-ugnayan sa aming lokal na DNR office para matulungan kayo. Pero po, ang isang magandang balita, alam po, ay ngayon pong 2022, inaasahan po na mag-take effect ng sinasabi nating Mandanas ruling. Correct. Kung saan Correct po, yes. higit na malaking internal revenue allotment ang ibibigay po sa ating mga lokal na pamahalaan, kasama pong mga barangay, I'm sure, no? Yes. Kaya po higit na magkakaroon tayo ng higit na malaking resources para sa inyong mga pondo at very willing po ang DNR, ating regional, central, at provincial at central offices na tumulong sa inyo, sa inyong mga programang pangkapaligiran bilang laban din sa banta ng climate change. Okay, so yan, no? Good news yan. Kasi nung mga nakarang webinar natin, binanggit natin na itong Mandanas ruling, madadagdagan po ang budget ng ating allocation, no, ng bawat LGUs. But still, kung meron po kayong kailangan na tulong, nandyan po lagi ang DNR, lagi pong tutulong sa inyo. So, kung ano pong kailangan ninyo, you can email Director Basug or visit their website. No? Marami na po silang, para makatulong po ng mahigit pa sa ating mga barangay. Anyway, maraming salamat po, Director Basug, no? At pinagbigyan niyo po ang ating mga katanungan at syempre yung inyong pagpapaliwanag ukol sa climate change dito sa ating EduCampion local webinar series. Thank you so much po, ma'am. Salamat din po sa inyo at more power to your initiatives in EduCampion. Yes. Okay, maraming salamat po. Salamat din po. Okay, anyway, dumako naman tayo ngayon sa mga climate change adaptation and mitigation programs or yung best practices na ipinatutupad ng ating mga huwarang barangay exemplars. So, pakinggan po natin, meron tayo po dito ang ating barangay, panoorin po natin, no? Barangay Market Area Santa Rosa, Laguna, mula kay punong barangay Michael Ambata. Kasama rin po natin si Barangay San Isidro Parañaque, PB Noel Haplos, at ang from Barangay East Trembo, Makati, si PB Delma Ramirez. Panoorin po natin ang kanilang mga videos. Good morning. I'm Cap Michael Ambata from Santa Rosa, Laguna. Ang barangay po namin ay market area. Nung panahon po ng pandemya, naisip din po namin ang simpleng maitutulong ng barangay sa mga tao ay ang pagbibigay ng alkaline at mineral water. Kapalit po nito, pagdala po ng recyclable materials, bakal, bote, PET bottles, plastic containers, para po dinadala po namin sa aming MRF na amin pong may kapartner po kaming junk shop na sila po ang nangongolekta. Ayan po ang hiniling kong kapalit para po sa kahit paano po makatulong tayo sa kalikasan na talaga naman pong problema ng buong mundo. Ang ating pong existing program po, ang compost pit po ay pagsisegregate po ng mga nabubulok sa hindi nabubulok. Ang ating pong barangay ay minimithi na magkaroon ng ganong programa. Ang sa gayon, yung mga ngolekta po ng ang mga
ang mga truck ng basura ay nakiwalay na po ang mga nabubulok at hindi nabubulok. At isa pa po ang aming existing program ay yung pangongolekte po ng used cooking oils sa mga households and establishments. Dati pa po ay nagawa namin, ang mga gamit po ay na-convert po namin bilang sabon po, na ngayon po ay nagagamit para dito po sa barangay. Proyekto po namin ang pamimigay ng binhe sa mga bahay-bahay para makapagtanim po. Alam naman po natin, isang puno ay napakahalaga sa mga panahon na to. Nasimulan na po namin sa aming bakuran. Gusto namin dalhin sa barangay, from bakuran to barangay. Basta sama-sama po tayo at panigurado, magiging matidelay natin ang deteriorating na problema ng global warming. Basta sama-sama po, kaya natin tigilan o pigilan sila. Yung isa ko pa pong project na natupad na din, gate valve po na umaharang po sa main ilog papunta sa dalawang subdivision. Siyempre po, dahil din po sa basura, kaya po tumaas ang level ng tubig sa Laguna de Bay. Next in line po ang aking solar-powered barangay hall. Papakabit po ko nagpapasalamat po ako sa aking mga kagawad sa pag-aproba ng aking ninanais at nagkakaisa kaming inaprobahan. Maglagay po kami ng solar-powered panels. In that way, dami na po ang pondo ng barangay, nakasave. Ang pondo ng barangay, yung ating pong nalikom doon ay pandagdag po sa anumang proyekto na kakailanganin pa ng mga tao. Ang patuloy po naming programa, clean-up drive po. Linggo-linggo ay naglilinis po kami sa tulong po ng mga NGOs, tsaka private companies, lalo-lalo na ang HOA, tsaka po mga empleyado ng barangay at kasama ko sa kagawaran. Linggo-linggo po iyon. In that way po, makita ng mga tao na seryoso po ang barangay sa paghahangad na malinis sa kapaligiran. Dahil hindi lang po ito para sa henerasyon namin, sa henerasyon ng mga kasunod namin. Kailangan po ay maging mapagmatsyag na po tayo at maging maingat sa ating kapaligiran. Karagdagan din po, kakatapos din lang po ng aming pa-contest na plantitos and plantitas, tsaka po yung pagbubuo ng paso using recyclables katulad ng mga plastic. Ginagawa po namin ito lahat para may partisipasyon po ang mga tao sa amin sa pagbibigay ng binhe para po mas maging ligtas ang hangin at maging healthy ang aming komunidad. Nais ko rin pong magpasalamat sa Rex Education sa binigay na pagkakataon na isa sa mapili na may interview at makapagsalaysay ng mga aming past and ongoing projects na para sa ating namang kalikasan. Binibigyan niya ng inspirasyon at kahalagahan ang ating mundo, ang Pilipinas at problema sa global warming ay sabi nga, basta unti-unti, eventually po ay makakatulong na malaki talaga sa pagsugpo o pag-delay ng climate change. Salamat po. Ako po si Kapitan Noel Haplos ng Barangay San Isidro, Parañaque City. Napakadami pong open space sa aming barangay. At the same time, nagbigay po memorandum ng DILG para po sa ating mga road committee. So ito po ang nagbigay dahil sa akin ng ating mga vacant lot ay gawin po namin tinatawag na paid garden. At the same time, may project po aming mayor na paid garden. Ano po yung paid garden? Ito po yung food always in the home. So ano po meron sa mga paid garden? Ito po yung mga edible na pang-araw-araw po natin pwedeng kainin. Napakadami pong halaman na nakapagnarin. Alam po ba niyo mga manonood natin? Nagkaroon po kami ng 37 vacant lot. At lahat po itong 37 vacant lot ay ginawa ko pong urban gardening. At ang tawag po namin ay paid garden. Isa po sa mga naging suliranin po namin ay saan po kukuha ng pataba na hindi po namin ginawa. Inuna po namin ang pangolekta ng kitchen waste sa mga bahay-bahay upang magamit po namin pataba. Dito na po namin ginawa ang mga pamamaraan upang ang aming pananim ay maging organic.
Nagkaroon din po kami ng tulong sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. Nagkaroon po kami ng bee culture. Ito pong bee culture kung saan po tayo ma-harvest ng honey. Yung honey pong binibili, pero kung makikita niyo sa barangay namin, fresh na may honey, wala pong halo. So meron po tayo niyan sa barangay San Isidro. Nagkaroon din po tayo ng hydroponic at aquaponic. Yan po yung mga lamang tilapia na nagpapabunga na hindi po ginagamitan natin ng lupa. Meron din po kami vermicast na ginagamit po namin sa fertilizer. Nandiyan din po ang aming mushroom garden. Ito po yung oyster mushroom. So for the past 3 years, kami po yung nagbebenta ng mushroom na talaga pong very effective. At ito pong pinakikita na ito, hindi po pinakikita namin na proyekto ng barangay. Ito yung pinakikita namin upang kopyahin. Kasi po napaka-importante sa isang pamahalaan yung spread out of knowledge. Kagaya po nga sa nasabagin po kanina, sa 37 po namin paid garden or urban gardening. Ang iba po dyan ay turn over ko na. Ang iba, kinuha ng mga senior citizen. Alam naman niyo po mga senior citizen. Gusto maaga pa lang, nagbubungka ng lupa, nagtatanim. Tinulungan po natin sila at ang iba naman po sa kanila marunong. Ano po ibinigay natin? Binigyan po natin sila ng mga gamit. Kalaytay, shovel, lahat po na pangangailangan nila ibinigay natin. Ang aming pong paid garden o urban gardening, ito po ay ginagamit namin sa feeding program ng malnutrition po namin. So ang kagandaan nito, ito po ay organic. Yan po ang nakinabang po talaga niya ay ating malnutrition. At nakinabang din po ng maigit ang aming barangay. Ang feeding program po namin, ito matakbo po ng 9 months to 1 year para po masuportahan at matagal po namin ang malnutrition. So, idadagdag ko din po dyan ang ating pong MRF. At yung MRF namin ay halos equipped na ho. Nagtitraining kami ng mga NGO, ng mga non-organization, mga schools, mga private, na nakikita po nila yung MRF namin is very effective. Isa sa pinakamalaki pong ginawang proyekto at ito na yung kamalaki po noong nakaraang buwan, tayo po nagagala dahil tayo rin po ay napasama sa isang panel ng USAID dahil sa proyektong ito. Maramihang problema sa pagbabara ng ating mga drainage, kalye, at marami pa pong iba ay ang basura. Ano po yung basurang na doon? So tinignan po natin, nag-research po tayo. May tinatawag pong soft plastic. Ano po yung soft plastic? Ito po yung mga sachet, yung maliliit na pangmaramihan, yung mga lalagyan ng chichirya, at marami pa pong iba. Nagproyekto po tayo ng ginagawa po namin trust to treasure. Ito'y halos 2 taon na pong tumatakbo. Bago po mag-pandemic, meron na po kami doon. At meron po kami. Napakahirap po sa una kasi hindi interesado. Pero na nakita po nila na lugupitin lang po niyo yung soft plastic kagaya po nito. Ipapasok niyo po sa loob. At ito po yung nagagramo ng 900 grams sa isang ganito. Yan, hindi ko po mapiga. Kasi po pangit po mapipiga. Dapat po may takip. Yan, may takip. At dapat po standard isa lang pong size. So, nagsimula po kami sa konti. So, yung konti po yun, nahawa yung iba, nakita nila. Yung iba, dumami na dumami. At lalong-lalo na po sa panahon ng pandemic. Ito po yung ginagawa namin alternatibo sa halong-lang. Ano na po sa akin, paano yung kapitan? Si Iba, gumagawa kayo ng bakod sa inyong mga garden. So, gagawin lang po nyo, ibabalitan nyo siya, ilulubog nyo, tapos kukuha pa kayo ng isa again, pwedeng gawin nyo ninyo, balutan po nyo ito ng wire, sa kanya po sa mentohan. So, hindi na po kayo bumili ng hollow block, bagkos may hollow block na po kayo. Nakatulong na po kayo sa kalikasan, nakatipid pa kayo. So, marami po kami nito, ginagawang fence, o kaya alternatibo sa hollow block. So, ito po yung napakaganda po, nakakatulong na tayo sa kalikasan ulit, at the same time, nakakatipid po tayo. Sa isang ganito po, pinapalitan ko to ng 1 kilong bigas. Isang pamamaraan upang ma-engganyo natin ang ating mga kabarangay na mag-participate doon sa ating programa. Alam po ba nyo, nagsimula kami sa 1 kaban, 10 kaban. Ngayon po, halos nagkakahalaga na ng 700,000 na bigas ang binibili po namin. Every quarter po, nagbibigayan kami. At ang nakakatuwa po nito, ito mga nagdaan ng mga tagulanan. Bibihira na ho ang nakikita nyong soft plastic sa drainage.
Ito po, napakalaking bagay sa lahat ng ating mga kabarangay. Sabi nga po, may pera sa basura, pero baliktad po sa akin, may bigas sa basura. Tayo po lagi ay meron po tayong proseso dahil po sinusunod natin ang IATF ruling, which is yung health protocol. Sila po yung nagpapalit at nakakatuwa po. Pag nagpalit po sila, hindi isa, sako-sako nakaganito. So ako po ay nananawagan sa ating mga kapwa, kapitan, sa lahat ng barangay. Ito po yung panahon kung ano mang may tutulong ko sa inyo, may share nyo sa akin. Ito yung panahon magtulungan po tayo para sa kalikasan. Napakahirap pong kalaban ng ating kalikasan. Ang kalikasan po, pag nagbabawas, may nangyayari, hindi na natin kayang ibalik. Napakatagal pong panahon bago natin maibalik. Kaya po ako nagpapasalamat po sa DILG sa isang best practices na naibigay po niyo sa akin. Marami pa po. Kayo po iniimbitahan po sa Barangay San Isidro kung ano po yung pwede namin itulong, ituro sa inyo, paano namin ginawa. Marami po. Tayo po mga nasa gobyerno, lalo-lalo na sa barangay, na tayo po yung nakababa sa luklukan ng ating mga mamamayan. Turuan po natin ang ating mga kabarangay na pangalagaan ang kalikasan. Yun lang po at magandang umaga. Maraming salamat and God bless us all. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Thelma Ramirez ng Barangay Estrembo dito po sa Makati City. Talaga pong sumusunod kami sa Mandamos. Barangay Estrembo conduct a weekly clean-up drive Mandamos. So sinasabayan din po namin yan ng clean-up drive ng bawat sityo sa aming barangay. So meron po kami 6 na sityo. So lahat po ng sityo dapat po sumabay po sa Mandamos. Kasama po talaga yung paglilinis ng kabuuan ng Barangay Estrembo. So isa rin po dyan yung ating maintenance po ng MRF. Isa po yun sa pinagmamalaki namin dito sa Barangay Estrembo, yung aming MRF na talaga namang inalagaan talaga namin. Doon namin ginagawa yung mga composting namin na yung mga waste materials ng mga sa palengke, talagang kinukuha namin at ginagawa namin silang fertilizer. So napakalang bagay po kasi napakarami po namin nakukuha. At yung mga fertilizer na yan, yan po yung ginagamit din namin doon sa aming mga pananim. Binibigay din po namin sa mga iba na talagang nangangailangan. So siguro mo po, may pagmamalaki rin namin yung aming garden na talagang yung pong fertilizer na na-decompose po namin, na galing po sa market, yun po yun. So makikita naman po, sana nga mapakita yung ginagawa namin na decomposting. Meron din po kami, isa doon sa ipinagmamalaki namin. Ito po yung mga proyekto ng aming SK. Ito po yung garbage to treasure. So ito po yung talaga namang tatlong mga recyclable materials ay pinapalitan po ng 1 kilong bigas. So napakarami po sa halip po na itapon nila kung saan-saan. Isa doon sa mga bagay na kapag nagkakaroon po ng tag-ulan, yan po yung sa mga drainage natin ay isa doon sa mga nakakabara. So nang dahil po dyan, ang Barangay Estrembo po, sa awa po ng ating Panginoon, hindi po kami nagkakaroon ng problema pagdating sa baha dahil po talaga ang aming mga drainage ay nag-iayos namin. At isa po yun doon. Kaya napakaliling bagay po talaga yung aming garbage to treasure. Yung iba po naman, na pet bottle na kolekta namin, ginagawa po natin lalagyan ng halaman. Kasi po yan, nagkaroon din ng proyekto yung mga kabataan sa school, na talaga namang sumuporta rin po sila sa amin kasi nung nakita nila. So sumabay po ang aming eskwelahan, din po kagandahan, na meron din po talagang pagtutulungan ng school at ang barangay. Ngayon nga, ang school meron din pag-uusap sa amin regarding sa mga pagtatanim, greening na ginagawa. So, i-encourage kasi namin
kasama namin eskwelahan na yung mga magulang ay magtanim. So, magbibigay kami sa kanila ng mga seeds at yun talaga ay tatanim nila. Isa rin sa aming best practices, yung sa aming mga sityo, hindi lang sila sumasama per barangay na mandamos. Kung hindi, meron din silang urban gardening. From the sitio mismo, makikita mo talaga na talaga namang napakaraming mga tanim at talagang pinapakinabangan nila. At binibigyan namin yun ng pagpapahalaga para talagang i-maintain, masustain ang aming mga sitio. So, anim na sitio, anim din po yan na kanilang outpost. At makikita naman talaga, yung aming founding anniversary, talagang ipagmamalaki namin. Lahat po ng sitio na pinuntahan namin, may mga harvest ka po na talagang pwede mo pakinabangan. Kaya nga, in-encourage namin talaga yung aking mga barangay na kung kailangan talaga kahit maliit talaga yung space nila, pwede tayo na magkaroon ng mga pananim sa mga bahay. At alam ko naman, malaking bagay yan para makatulong sa pollution. Marami pa kami na ginagawa, lalo na dito sa amin sa MRF. Meron kami greenhouse. Yan naman greenhouse na yan, talaga naman suporta rin yan sa amin dahil nakita yung pagsisikap. So andoon yung aming mga vegetable, mga pananim. Masarap sa pakiramdam na talaga naman pinagtutulungan. At isa yun doon sa talagang ginagawa namin dito sa Barangay Istembo. Napakarami pa namin na gustong gawin. At sana marami pang makakita ng effort na ginagawa namin. Napakahalaga ng segregation, kaya talaga sa bawat punta ng mga garbage collector, yung mga truck ng basura, pag-andiyan niya, nag-a-assign talaga kami ng isang staff namin dito sa barangay para talagang sumunod to see to it talaga na nasusunod ang segregation. So may araw po tayo na nabubulok at tinabubulok. At yun po isa dun sa aming mga tinututukan. Meron po rin kaming garbage truck na tinatawag natin. Yun po yung mga PET bottles na pinagtutugtog po namin, naliligan po namin ng tali at tinanagay po namin dun sa ilog. Dahil napakarami pong barangay na nagkakihati po ng barangay dito sa amin sa Makati. So lahat po ng dumadaan na mga basura, tinatrap po namin. Para naman po yan, ay huwag nang pumunta sa Ilog Pasig. Alam po naman natin, kapag yung mga basurang yan, yung napunta sa Ilog Pasig, papunta na po yan sa ating dagat. So ngayon po, ang ginagawa po namin, tinatrap po namin. At pag nakita namin na may mga basura na doon, kinaumagahan talagang kinukuha na namin. So yan po yung mga best practices sa amin dito sa Barangay Istembo at talaga namang gusto pa namin makagawa ng mga bagay at marami pa kami iniisip na dapat gawin natin para sa ating kaligtasan. So muli po, magandang umaga at mabuhay po tayong lahat. Nako, we have now reached the end of today's episode. I hope you were all able to learn we will apply the best practices that we have watched from the Barangay Exemplar. So today, before we end the seminar, let us all give a virtual round of applause to our guest speakers. Let's start with Director Elenida del Rosario Basug from the DENR, and of course the speakers from the exemplary barangays. We have the Honorable Punong Barangay Michael Ambata from Barangay Market Area, Santa Rosa, Laguna. Honorable Punong Barangay Noel Haplos from Barangay San Isidro, Parañaque, and Honorable Punong Barangay Telma Ramirez from Barangay Istembo, Makati. Maraming salamat po sa inyong presentation. And we also hope you can join us next week for episode 9 of the Educampion Local Governance Series. Please follow our Facebook page for updates. This has been your host, Pia Velasco, saying alamin, matuto makilahok, para sa bata, para sa mamamayan,
para sa bayan. See you soon. Stay safe, everyone, and ingat po sila.